Minsan mas nakakatakot pa ang katotohanan kaysa sa kwentong katang-isip lamang. Mga katinagalog ko, inihahandog ko ang segment natin sa araw na ito. Ito ay aking pinamagatan na ang Estokwa. Nang taong 1970, ang 14 na taong gulang na si Keith Sharpsburg ay nakatira sa Australia kasama ng mga magulang niya. Itong si Keith ay talaga naman na nais na libutin ng mundo. Gigil na gigil ito na maglakbay kung saan-saan. Simpleng tao lamang ang kanyang mga magulang. Nais man nila na pagbigyan ang pinakamamahal na anak. Hindi naman ito kaya ng estado sa buhay nila. Kaya naman sa awa sa tuwing mababanggit ng anak ang kanyang matinding pangarap, gumawa ang ama at ina ng paraan upang kahit papaano ay makamit naman ng anak nila ang mga pangarap nito. Kaya naman nagkautang-utang man na masyal ang buong pamilya sa Europa. Layunin ng mga magulang na matikman sana ng anak nila ang kanyang mga pangarap. At upang kahit papaano ay matahimik muna ito hanggang sa panahon na kaya na niya na maglakbay sa mundo sa tamang edad at tamang panahon. Ngunit matapos ang bakasyon at makauwi na sila muli sa bansa na Australia, tila ba mas lumala pa ang problema. Imbes na makabuti ay tila ba nakasama pa ang pagbabakasyon at paglalakbay nila. Sa pakiramdam ng binatilyong si Keith ay muli na namang inagaw sa kanya ang buhay na inaasam-asam niya. Mas nagrebelde ito at naging mas layasan pa. Sa pagtakas nito ay mas naging mahabang panahon na ito ay hindi na umuuwi sa kanilang tahanan. Paulit-ulit na ito ay nag-iistokwa, ngunit sadyang mahal na mahal ito ng kanyang mga magulang. Sa tuwing ito ay aalis, hanapin ito ng nag-aalalang ama at ina at saka ibabalik sa kanila. Ngunit paulit-ulit din ito na nakakahanap ng paraan upang muli ay umalis na naman sa kanilang tahanan. Sa isip ng magulang na baka isang araw ito ay tuluyan na mapahamak. Kaya labag man sa sarili nilang kalooban, napilitan silang ipasok ang anak sa isang eskwelahan na tila ba estilo ng Boys Town. Umasa sila na baka ito ay madidisiplina at kakalma ang pangarap na libutin ang buong mundo ng maaga. Ngunit hindi pa rin ito ang nangyari. Tila ba itong si Keith ay mas lalo pang hinigpitan, ay mas lalo pa ito na nagwawala. Makalipas lamang ang 2 linggo, nakatakas ang binatilyo mula sa eskwelahan na binansagan niya na bilangguan. Ayon sa mga saksi na nakita nila si Keith na papunta sa paliparan ng Sydney. Ito ay ng mga dekada 60. Hindi pa gaanong kahigpit ang mga seguridad ng paliparan, kaya naman madali na ang binatilyo ay nakalusot kung saan niya nais na magpunta. Ginawa ni Keith ang kanyang plano. Sumiksik ito sa isang nakaparada na eroplano. Papunta ang eroplano sa bansang Japan. Nang panahon naman na ito, si John Griffin ay isang photographer na nagkataong nasa paliparan at naghihintay upang siya na ay makasakay. Itong si Keith ay sumiksik sa parte kung saan naglalabas-pasok ang gulong ng eroplano sa tuwing ito ay lalapag at lilipad. Sa pagkakataong ito, sige ang kuha ng litrato ng photographer. Nagkataon na sa pagpaling ng lente, papalipad ang isa na eroplano. Ang mismong eroplanong siniksikan ng Estokwa na si Keith. Aksidente nitong nakunan ng litrato ang huling sandali ng binatilyo. Sa paglipad ng eroplano, bumukas ang lalagyan ng gulong nito na siya namang kinasisiksikan nitong si Keith. Kaya naman siya ay tuluyan na nahulog. Ito ay sa taas na 200 talampakan. Siya ay wala na namahawakan. Ayon naman sa mga eksperto na kung pinalad si Keith na hindi mahulog sa eroplano, siguradong hindi rin ito makakarating sa nais niya na puntahan. Ito ay dahil sa taas ng lipad ng eroplano ay walang oxygen o hangin na maaaring ligtas niya na hingahin. Kasabay nito ang lamig sa alapaap ay hindi rin naman matatawaran, hindi rin kakayanin ng kanyang balingkinitang katawan ang temperatura sa taas ng nililiparan. Kaya naman sa pag-iistokwa niya at pagsiksik sa eroplanong paalis
ay siya na mismo ang nagdulot sa kanyang maaga at wala sa panahon na kasawian. Mga katinagalag ko, naranasan nyo na ba na mag-stalkwa ng inyong kabataan? Isulat po ang inyong sagot sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalag ko, maraming salamat po sa pagsama nyo sa isa na namang segment natin sa araw na ito.